Si Senki ay isang taunang lalaki na hindi makakuha ng kahit anong babae dahil sa sobrang pandak at di kagwapuhan. Pagod sa kanyang single life, nagpa siya si Senki na tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali ng paaralan, ngunit may ibang plano ang Diyos. Nang malapit na siyang maging isang meatpack, isang portal ang bumukas sa isa pang mundo na nagdadala sa kanya sa isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay may mga tainga at buntot ng hayop. Gayunpaman, bago ang alinman sa mga ito, sa isang kampo ng militar, ang prinsesa na si Lia Micheli ng hukbo ng Galit Lion Army ay nakaupo sa trono habang ang isang lalaki ay lumuhod sa harap niya. Ang tao sa lupa ay si General Godwin, na namumuno sa Galit Lion Army at nakipagdigma sa ngalan ng prinsesa. Tinanong ni Prinsesa Lia Micheli si Godwin tungkol sa pagsulong ng mga tropa, na sinagot niya na kailangan nilang huminto dahil sa malakas na ulan. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na kapag tumila na ang ulan, agad silang magsisimulang magmarcha patungo sa kaharian ng Bascati. Malupit na ngumiti si Prinsesa Lia Micheli habang ang kanyang katulong ay nagbubuhos ng katas ng ubas sa kanyang baso. Hindi siya maaaring uminom ng alak dahil siya ay 16 pa lamang at hindi pa nasa hustong gulang. Samantala, sa Filiano Castle ng Bascati Republic, lahat ng matataas na opisyal ng Republika ay nagtitipon para sa isang pagpupulong upang talakayin ang pagsalakay ng Galit Lion Army. Nababahala ang mga opisyal dahil nitong mga nakaraang araw ay napakahina ng kanilang mga depensa, kaya naman hindi na nila nagawang depensahan ang mga pagsalakay. Ang isa sa mga matatandang opisyal ay nagkomento na kung kasama nila ang kanilang Knight Yokazi at Knight Brianna sa mga laban, hindi sila matatalo ng labis. Ang isa sa mga nakababatang opisyal, si Laura, ay tumugon sa mga matatanda at ipinaliwanag na mayroon sila ng kanilang mga tungkulin at hindi maaaring ilihis ang kanilang atensyon sa labanang ito. Nag-aalala ang matandang opisyal na kung magpapatuloy ito, baka masira ang kaharian ng mga sundalo ng Galit Lion Army, kaya iminungkahi niyang isuko na lang ang Filiano Castle at umatras. Na-offend nito ang isa sa mga babaeng kabalyero na nagngangalang Eckler, nagalit na nagkomento na hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay at dapat silang manalo sa labanang ito anuman ang mangyari. Ang kanyang masamang ugali sa mesa ay nagpagalit sa isa sa mga babaeng opisyal na nagngangalang Rakota, na nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa presensya ng prinsesa. Humingi ng tawad si Eckler at umatras habang hinahayaan niya si Prinsesa Laura na magdesisyon para sa kanyang sarili. Matapos mapansin na ang lahat ay kumalma na, sa wakas ay sinabi ni Prinsesa Laura ang kanyang iniisip bilang una niyang tiniyak sa lahat na hindi sila matatalo sa paparating na labanan. Para dyan, gagampanan niya ang kanyang trump card, na kung saan ay ipatawag ang isang mahusay na bayani mula sa ibang mundo. Samantala, sa lungsod ng Kinakawa, Japan, isang babae na nagngangalang Rebecca ang nasa labas ng bahay ng kanyang kaibigang si Senki, naghihintay na magising ito at maghanda para sa paaralan. Sa wakas ay nagising si Senki matapos marinig ang kanyang mga tawag at nagsimulang magbihis ng kanyang uniforme sa paaralan. Pagkatapos maghanda, iniimpake niya ang kanyang backpack at dumiretso sa labas ng bintana sa halip na normal na maglakad sa pintuan. Isa na lang itong normal na araw para kay Senki, na ang tanging libangan sa mundong ito ay athleticism at parkour. Sanay na rin si Rebecca sa mga kakaibang kalokohan, kaya hindi niya alintana ang pagtalon-talon nito na parang maliit na unggoy habang tumatalon siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Habang pareho silang naglalakad patungo sa kanilang paaralan, tinanong ni Rebecca si Senki tungkol sa spring break at kung saan siya pupunta. Sinagot ni Senki na umalis ang kanyang mga magulang sa isang business trip, kaya malamang nauuwi siya sa Britain dahil may paligsahan na darating sa loob lamang ng ilang araw. Gusto rin niya ang Britain dahil ito ay isang malaking lugar na maraming lugar para mag-practice at lumokso, hindi katulad ng Kinakawa City na maliit lang at hindi ganoon karaming lugar para gawin ang mga adventurous na bagay. Hindi mapigilan ni Rebecca na mapangiti matapos marinig ang mga reklamo nito habang nagkokomento na dapat ay mahilig siya sa athletics. Tumango si Senki bilang pagsang-ayon habang binanggit niya na wala na siyang ibang gusto sa mundong ito kundi ang athletics. Kaya naman gusto niyang sumali sa darating na Iron Athletics Tournament. Mula noong nakaraang taon, siya ay nanalo lamang ng pangalawang pwesto, na labis na nagpapahina sa kanya. Si Rebecca ay nag-comfort sa kanya na ang pagkapanalo sa pangalawang pwesto ay isang malaking tagumpay din,
Ngunit ang komento ni Senki na kung hindi ito ang unang pwesto, hindi mahalaga kung siya ay nasa ikadaang pwesto or pangalawang pwesto. Di nagtagal, nakarating silang dalawa sa paaralan kung saan binanggit ni Rebecca ang pangako ni Senki na mag-hangout kasama ang kanilang mga pamilya pagkatapos ng spring break. Siniguro sa kanya ni Senki na naaalala pa rin niya, at kapag nakakuha na ng oras ang kanyang mga magulang, hihilingin niya sa kanila na makita ang mga flower fields kasama nila. Matapos mangako kay Rebecca, umalis si Senki para sa kanyang klase kung saan ginugugol niya ang huling ilang oras. Hindi nagtagal ay oras na para umalis siya, kaya muli siyang tumalon mula sa bintana at nagsimulang maglakad sa makitid na siwang sa mga pader ng paaralan. Pagkatapos mag-parkour na parang ninja, sa wakas ay narating niya ang pasukan kung saan siya tumalon pababa na umaasang mapunta sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagpakita ang isang random na aso na naghagis ng espada sa lupa, na nagiging portal kung saan nahuhulog si Senki at dinadala sa isang buong mundo. Matapos mahulog sa bagong mundong ito, lumingalinga si Senki at nakitang nakatayo sa harap niya si Prinsesa Laura. Nagulat si Senki nang makita siya at mas nabigla siya nang mapansin niyang may aso itong tainga at buntot. Ang cute nitong hitsura at kagandahan ay dahilan para mamula siya habang tinatanong siya kung sino siya. Humingi muna ng paumanhin si Laura kay Senki sa pagpapatawag sa kanya nang wala sa oras at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Laura, ang prinsesa ng Biscotti Kingdom. Ipinaliwanag niya na ang kaharian ng Biscotti ay sinasalakay ng hukbo ng Galit Lion, na patuloy na nagtutulak sa kanila sa kanilang mga limitasyon ng paulit-ulit. Habang nagpapaliwanag siya kay Senki, abala ang hukbo ng Galit Lion sa pagsalakay sa kaharian ng Biscotti. Sinisikap ng mga sundalo nito ang kanilang makakaya upang labanan ang makapangyarihan at sinanay na mga mananakop ng hukbo ng kalaban. Ang huling linya ng depensa ng hukbo ng Biscotti ay ang gate ng lungsod, na mahigpit na binabantayan ng kanilang mga elite na sundalo, ngunit mabilis na kinuha ng malalakas na puwersa ng hukbo ng Galit Lion ang gate ng lungsod at binuksan ito upang palabasin ang kanilang kompletong pag-atake. Bumalik kay Laura, sa wakas ay ipinaliwanag niya ang lahat kay Senki at pinabalik siya sa kaharian ng Biscotti, kung saan opisyal niyang iaanunsyo siya bilang bayani. Tinawag niya ang kanyang self, na isang uri ng puting ostrich na maharlikang hayop ni Laura. Nasasabik si Senki na makakita ng napakaraming mystical na bagay, kaya mabilis siyang sumakay sa self na ito at nagsimula silang lumipat patungo sa kaharian papunta sa larangan ng digmaan. Ang magkabilang hukbo ay nakikipaglaban ng husto habang ang mga tagapagbalita sa kalangitan ay patuloy na nagsasahimpapawid sa buong labanan sa mga manunood. Isa sa mga broadcasters ay si Francine, na mula sa Galit Kingdom. Sa tabi niya nakaupo ay si Bernardo, na isa rin sa mga general ng hukbo ng Galit. Ang huli ay ang assistant ni Liamicelli na si Violet. Matapos ipakilala ang mga panauhin sa publiko, ipinagpatuloy ni Francine ang kanyang pagbo-broadcast habang ipinapahayag niya na nakuha na ng Lion Army ang Paporo Fortress at ngayon ay gumagalaw patungo sa Filiano Lakefield, na kilala rin bilang Invisible Wall ng Biscotti Kingdom. Ang mahirap na rehiyon na ito ay napakahirap na daanan dahil hindi lamang pinipigilan ng tubig ang hukbo ng layon na sumulong sa kanilang mga paa, ngunit patuloy din silang inaatake ng mga kanyon mula sa Biscotti Kingdom, na hindi nagpapahintulot sa mga tropa na magkaroon ng malaking puwang para sa pagkakamali. Ang magkabilang panig ay dumaranas ng malaking casualty, ngunit ang bawat panig ay mabilis na nagligtas sa kanilang mga sundalo upang sila ay muling makasama sa laban mamaya at muling lumaban. Habang ang rehiyong ito ay nakakulong sa isang mahigpit na labanan, ang ibang mga rehiyon ay nakikibahagi rin sa isang matinding labanan. Sa panig ng Lion Army, pinangunahan ng kanilang general na si Godwin ang tropa sa labanan, na walang awang pumapaslang sa kanyang daan sa kawan ng mga kaaway na hindi kayang ipagtanggol kahit isa sa kanyang mga pag-atake. Mula sa panig ng Biscotti, ang babaeng kabalyero na si Eckler ay pumapaslang ng mga grupo sa mga grupo ng mga kaaway na patuloy na sumusugod sa kanya ng walang pahinga. Napipilitan pa nga si Eckler na gamitin ang kanyang mga espesyal na kakayahan, na nagsisilbi lamang upang mapagod pa siya. Nang makita ito, maaari lamang niyang ipasa ang laban sa isa sa kanyang mga kapwa kabalyero, si Lawrence, na humawak sa kanyang sibat at nagpakawala ng malakas na welga na sumisira sa karamihan ng paparating na mga sundalo. Ginagamit ng isa sa mga sundalo ang malambot na katawan ng kanyang kasama para tumalon at mauna kay Lawrence, ngunit natamba pa rin siya bago niya maabot ang dulo.
Nang makita ang kanyang katapangan, ipinangako ni General Bernardo na gagantimpalaan siya kapag natapos na ang labanan. Bumalik kina Laura at Senki, sa wakas ay nakarating sila sa larangan ng digmaan kung saan medyo nagulat si Senki nang makita ang laki ng labanan. Nag-aalala niyang tinanong si Laura kung ang mga tao ay nasugatan or masasawi sa labanan. Sinagot ni Laura na walang ganoong nangyayari dahil ang lahat ng labanan ay ipinaglalaban sa ilalim ng mga patakaran ng kanilang mundo. Ang mga nasawi na sundalo ay bumabalik sa kanilang mga puffy na anyo at ibinalik upang gumaling, kung saan sila ay tuluyang nakabawi sa kanilang orihinal na anyo. Natutuwa si Senki dahil ayaw niyang maging bayani kung ang ibig sabihin ay mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Matapos malaman na kailangan lang niyang gamitin ang kanyang athleticism para talunin ang mga kaaway sa kanilang puffy form, tinanggap ni Senki ang papel ng bayani at naghanda para sa kanyang unang labanan. Matapos makuha ang kanyang kumpirmasyon, inanunsyo ni Laura sa kanyang mga tao na si Senki ang bagong bayani na ipinatawag niya at sa wakas ay ipinahayag ang kanyang pag-iral sa mundo. Si Senki ay gumawa ng kanyang unang magiting na pagpasok habang siya ay tumalon pababa sa nagngangalit na larangan ng digmaan. Sa kanyang ulo ay ang pulang bandana ng rebolusyon, at nasa kanyang mga kamay ang tungkod na gagamitin niya upang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang pagpasok ay umaakit ng maraming atensyon dahil matagal na panahon na ang isang bayani ay ipinatawag sa mundong ito. Parehong nasa sabik ang magkabilang panig na makita si Senki. Masaya ang hukbong Bascati dahil may bayani sila ngayon sa kanilang panig. Masaya ang hukbo ng Galit Lion dahil ang merito ng pagkatalo sa isang bayani ay mabilis na magpapasikat sa kanila sa isang gabi. Pagkalapag, nilapitan si Senki ni Lawrence na nagtanong sa kanya kung natutunan na niya ang lahat ng mga patakaran tungkol sa labanan. Sumagot si Senki na ipinaliwanag ni Laura ang lahat ng mga patakarang iyon sa kanya habang papunta sila sa larangan ng digmaan. Upang maging ganap na sigurado, nagbigay si Lawrence ng isang maliit na pagsusulit mula kay Senki at pagkatapos lamang niyang maklear ito ay makakaalis na siya at lumaban. Tumalon si Senki sa labanan at agad na inatake ng isang pares ng mga sundalo ng kaaway na gustong nakawin ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili. Ngunit ibinaon sila ni Senki sa ulo gamit ang kanyang patpat, na naging dahilan ng kanilang mga puffy na anyo. Ito ay isa sa mga paraan upang talunin ang mga kalaban, na sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng malakas gamit ang kanilang mga armas. Ang isa pang tuntunin ay medyo naiiba dahil ito ay nagsasangkot ng paggamit ng palad ng kanyang mga kamay upang hawakan ang likod ng ulo ng kaaway, na nagiging mga puffy form din. Ang isang ito ay medyo mahirap, kaya ito ay nagkakahalaga ng higit pang mga puntos. Ngunit para kay Senki, ito ay walang iba kundi ang paglalaro ng bata dahil ang kanyang mga kakayahan sa atleta ay nagpapahintulot sa kanya na tumalon mula sa isang kaaway patungo sa isa pa ng walang labis na kahirapan. Nahuli nito ang kaaway, na walang magawa habang pinapanood siyang hinawakan ang likod ng kanilang ulo gamit ang kanyang mga palad at ginawa itong mapupungay na anyo. Patuloy na pinangungunahan ni Senki ang kanyang mga kalaban nang makarating siya sa ubod ng labanan kung saan nakasalubong niya si Eckler, na nakikipaglaban pa rin sa mga kaaway ng buong lakas. Pinapanood siya ni Senki na ginagamit niya ang beam attack na dati niyang ginamit, kaya tinanong niya siya kung ito ang kanyang seal attack. Tumingin si Eckler kay Senki at hindi maiwasang makaramdam ng pagkairita, ngunit sumagot pa rin ito at sinabi sa kanya na ito nga ay ang pag-atake ng selyo ng kanyang sandata. Natutuwa si Senki dahil gusto niyang malaman ito mula sa kanya pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito mula kay Laura dati. Nang magpapalit na siya ng kasuotan ng kanyang bayani, sinabi sa kanya ni Laura ang tungkol sa mundo ng Flameyard at ang enerhiyang dumadaloy dito. Tinatawag ito ng mga tao na espiritong enerhiya, at maaari itong magamit para sa maraming bagay. Isa sa mga bagay na iyon ay ang pag-atake ng selyo na magagamit lamang ng mga espesyal na sandata na idinisenyo upang mahawakan ang enerhiya ng espiritu. Pagkasabi nito, iniabot ni Laura ang isang singsing kay Senki, na isang sagradong sandata na dapat gamitin lamang ng mga bayani. Sinabi niya kay Senki na maaari itong maging anumang armas na gusto niya. Si Senki, bilang isang tagahanga ng mga stick, ay pumili ng isang tungkod upang maging kanyang sandata, na ikinagulat ni Laura dahil karamihan sa mga tao ay pumili ng mga espada or sibat bilang kanilang mga sandata.
Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Senki ang lahat ng ito kay Eckler at sinabi sa kanya na inirerekomenda ni Laura na alamin niya ang tungkol sa pag-atake ng selyo mula sa kanya dahil siya ang pinakamagaling dito. Nang marinig ito, namula si Eckler at sa wakas ay pumayag na turuan siya. Hinihiling niya sa kanya na kopyahin ang kanyang mga galaw habang ginagawa niya ang bawat galaw ng paisa-isa. Matapos kopyahin ang kanyang mga galaw, sa wakas ay nagawa na ni Senki na ipatawag ang avatar na nakita niyang hinugot noon ni Eckler. Ang avatar ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang espiritu ng enerhiya sa langit at sa lupa upang salakayin ang mga kaaway. Ang parehong Eckler at Senki ay naglalabas ng kanilang mga pag-atake ng selyo sa parehong oras, na lumilikha ng isang malaking zone ng pagsabog na bumabalot sa lahat ng mga sundalo ng kaaway na agad na naging kanilang mga puffy form, at nagsimulang tumakas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Pagkatapos ng pag-atake, parehong napagod sina Eckler at Senki dahil malakas ang pag-atake ng seal, ngunit nakakaubos din sila ng maraming enerhiya. Ang mga pag-atake ng selyo ay mabuti laban sa mga normal na sundalo, ngunit laban sa mga kabalyero at mga elite, mayroon silang sariling mga kagamitang proteksyon at armas. Kaya, maliban kung ito ay isang sneak attack, mahirap para sa isang tao na talunin sila sa isang seal attack lamang. Habang sinasabi niya ito, isang malakas na pag-atake ng selyo ang dumating sa kanila, na halos hindi napigilan ni Eckler gamit ang kanyang mga punyal ngunit nauwi pa rin sa paglansad ng paurong habang siya at si Senki ay bumagsak sa bundok. Kapag naalis na ang alikabok, tumingin si Eckler sa itaas at napagtanto na ang pag-atake ay mula sa prinsesa na si Liamicelli, na personal na pumunta sa larangan ng digmaan upang talunin sila. Matapos ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanila, umalis si Liamicelli upang salakayin ang pangunahing base. Si Eckler, na nasa ibabaw ni Senki, ay humiling sa kanya na tumabi para mahabol nila siya. Hindi nagtagal, pareho nilang naabutan si Liamicelli at inatake siya mula sa magkaibang panig. Napansin ni Liamicelli ang kanilang diskarte, kaya tumalon siya palayo at hinayaan silang dalawa na magkabanggaan, habang binabato niya sila ng panibagong seal attack, na naging sanhi ng pagbagsak ni Eckler at Senki. Hindi binibigyan ni Liamicelli ang dalawa ng anumang oras para makabawi, dahil agad niyang inilunsad ang isang full-power seal attack na pumutok sa buong arena, na ginawang lahat ng mga sundalo doon ay naging mapupungay na anyo. Pagkatapos maalis ang alikabok, wala siyang makitang Eckler or Senki kahit saan, kaya tinanong niya ang mga announcer na kumpirmahin kung natalo na sila. Ngunit bago pa makapagsabi ng anuman ang mga tagapagbalita, tumingin sila sa langit at nakitang bumababa sina Senki at Eckler ng mabilis. Kanina lang, nang ilunsad na ni Liamicelli ang kanyang buong lakas na pag-atake, ginamit ni Eckler ang kanyang sariling seal attack sa lupa upang itulak ang kanilang mga sarili sa hangin, na nagligtas sa kanila mula sa pagkatalo. Habang pareho silang nahuhulog, mabilis silang gumawa ng diskarte para talunin muna si Liamicelli. Inihagis ni Eckler si Senki patungo kay Liamicelli ng buong lakas, na nagtulak kay Senki na lampasan ang lahat ng kanyang limitasyon sa bilis habang nabangga niya si Liamicelli. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit pansamantala, dumating din si Eckler, at unti-unti nilang sinisimulan ang pag-disarm kay Liamicelli hanggang sa wala na siyang armas or baluti na natitira sa kanyang katawan. Si Senki, bilang isang binata, ay hindi maiwasang mapatitig kay Liamicelli na nakakuha ng pangangatawan ng isang magandang binibini. Sa opisyal na pagtatapos ng labanan, silang tatlo ay isa-isang kinapanayam ng press. Unang nagbigay ng panayam si Liamicelli habang pinupuri niya si Senki para sa kanyang lakas, at diskarte ni Laura na ipatawag ang isang bayani. Pagkatapos ay ibinato niya ang mikropono kay Senki, na walang gaanong masabi maliban sa nasiyahan siya sa labanan. Nang matapos siya, hiniling sa kanya ni Liamicelli na ihagis ang kanyang mic kay Eckler. Nang ihagis ni Senki ang mikropono, hiniling ni Liamicelli sa cameraman na tumutok kay Eckler at kumuha ng magandang larawan. Walang nakakaintindi sa ibig niyang sabihin, ngunit nang tuluyang mapunta ang mikropono sa mga kamay ni Eckler, sumabog ang kanyang mga damit, at gayon din ang mga mata ng lahat. Ipinaliwanag ni Liamicelli na dati nang hindi sinasadyang nataman ni Senki ang mga damit ni Eckler gamit ang kanyang staff, na naging dahilan upang mangyari ito. Nang maglaon, labis na nagalit si Eckler kay Senki,
kaya sinimulan niya itong habulin upang pahirapan siya ngunit pinigilan lamang ni Lawrence, na nag-imbita kay Senki na panoorin ang live na pagtatanghal mula kay Princess Laura, na kilala rin bilang pinakamahusay na mga awit sa buong Flameyard. Pumayag si Senki na sumama, ngunit bago iyon, tinanong niya si Lawrence kung maaari ba siyang bumalik sa kanyang mundo or makipag-ugnayan man lang sa kanyang pamilya para ipaalam sa kanila na ayos lang siya. Medyo nabigla si Lawrence habang tinanong niya si Senki kung hindi sinabi ni Laura sa kanya ang tungkol sa mga kondisyon para ipatawag ang isang bayani. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang bayani ay ipinatawag sa Flameyard, hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na mundo. Nagulat si Senki nang malaman ito, ngunit hindi lang siya, dahil nalaman din ni Laura ang mga kondisyong ito mula kay Rekota. Dahil dito, pawis na pawis siya nang tanungin niya si Rekota kung may iba pang paraan, ngunit negatibong sagot ang ibinigay sa kanya ni Rekota dahil walang talaan ng ganoong bagay na nangyari sa nakaraan. Habang ang lahat ay nasa sabik na panuuri ng prinsesa sa malaking entablado, ang bayaning nagdala sa kanila ng tagumpay ay wala kahit saan. Gusto ng press na makapanayam ang bayani para tanungin siya tungkol sa kanyang personal na buhay, ngunit hindi nila ito mahanap kahit saan. Ang pagkakita sa malaking pulutong ng mga reporter ay naging dahilan upang personal na magpakita si Lawrence, habang sinasabi niyang bumalik sila mamaya at gumawa ng dahilan na ang bayani ay abala sa mga personal na bagay. Habang sinusubukan ni Lawrence na kumbansihin ang lahat ng mga mamamahayag, binabantayan ni Eckler si Senki, na nanlulumaw dahil hindi na siya makakabalik sa kanyang mundo. Gayunpaman, ang salarin sa likod ng kanyang kalungkutan ay naghahanda para sa kanyang konsyerto, dahil sa mga mata ng kanyang pamamahala, ang kanyang konsyerto para sa publiko ay higit na mahalaga kaysa sa pagharap sa mga ganitong issue. Masama pa rin ang pakiramdam ni Laura para kay Senki, kaya hiniling niya sa kanya na bantayan ang anumang bagay na nauugnay sa pagpapatawag ng bayani at pagbabalik kay Senki. Patuloy siyang nagsisikap na humanap ng signal sa kanyang telepono para ipaalam man lang sa kanyang pamilya ngunit mas lalo siyang nanlumo pagkatapos walang gumana. Upang pasayahin siya, sinabi sa kanya ni Eckler na si Rekota ay naghahanap ng sagot sa library tungkol sa kanyang pagbabalik. Kaya, hanggang noon, iminumungkahi niya na gumala siya sa paligid ng lungsod at tamasahin ang bagong mundong ito. Para doon, binibigyan pa niya siya ng pondo para sa kanyang mga kontribusyon sa digmaan. Sa una, tumanggi si Senki na kunin ito, ngunit pagkatapos igiit ni Eckler na pera niya iyon, sa wakas ay kinuha niya ito, at nagsimula silang dumaan sa iba't ibang mga stall upang subukan ang iba't ibang bagay. Sa panahon nito, higit na natututo si Senki tungkol sa Flameyard at kung paano ang labanan na nangyari kahapon ay isang bagay na ganap na inayos ng mga kaharian mismo. Sinabi rin niya sa kanya na ang nangyari ngayon ay isang bihirang kaganapan, dahil karamihan sa mga labanan ay napakaliit. Ang mga labanang ito ay maaaring sa pagitan ng mga kaharian at maging sa pagitan ng maliliit na nayon na ginagamit ito upang ayusin ang sama ng loob sa pagitan nila. Ngunit ang pag-oorganisa ng gayong mga labanan ay may halaga, kaya ang magkabilang panig ay nagbabayad ng pera sa gobyerno, at ang mananalo ay kukuha ng 60% nito habang ang gobyerno ay kukuha ng 40%. Matapos maglakad-lakad ng ilang oras, binisita nila si Rekota, na humihingi ng paumanhin kay Senki dahil hindi pa siya nakakahanap ng anumang solusyon. Tinanong niya si Senki kung may deadline siya, kaya nagkalkula siya sa kanyang isipan at sinabi sa kanya na mayroon pang 19 na araw na natitira sa pagtatapos ng spring break, at minus ang 3 araw na ipinangako niya kay Rebecca, mayroon na lamang siyang 16 na araw na natitira. Sapat na ito para kay Rekota, na nangako sa kanya na sa oras na iyon ay mahahanap na niya ang solusyon. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Senki matapos marinig ang kanyang pagtitiwala, ngunit gusto pa rin niyang humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan kahit na hindi siya makakauwi ngayon. Ipinakita niya kay Rekota ang kanyang telepono at tinanong siya kung mayroon siyang anumang bagay na maaaring magpalakas ng mga signal, na maaaring magpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Curious na tiningnan ni Rekota ang device na nasa kamay niya at nag-isip sandali bago siya dinala sa lugar na pinanggalingan niya. Doon, ipinakita niya sa kanya ang kanyang Spirit Energy Enhancer device na ginawa niya noong siya ay 5 taong gulang. Ginagamit pa rin ang device sa buong mundo, na ipinagmamalaki niyang ipinapakita upang ipakita ang kanyang kinang.
Inilapit ni Senki ang kanyang telepono sa Magic Circle, at sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang makatanggap ng ilang signal, na sapat na upang magawa niyang tumawag pabalik sa bahay. Tinawagan niya muna si Rebecca, na kinuha ang telepono at tinanong kung nasa airport siya dahil medyo maingay ang boses niya. Natutuwa si Senki na hindi na niya kailangang gumawa ng dahilan at tumango dito. Kinausap niya ito saglit bago ibinaba ang telepono. Habang tinatanong niya si Rakota kung maaari niyang gamitin ang device ng medyo mas matagal, pagkatapos makuha ang kanyang pag-aproba, nakipag-ugnayan si Senki sa kanyang mga magulang at ipinaalam sa kanila na ayos lang siya, at kung hindi nila siya makontak sa loob ng ilang oras, hindi sila dapat mag-alala. Pagkatapos niyang gawin, tinanong siya ni Rakota kung maaari niyang tingnan ang kanyang telepono, dahil medyo curious siya tungkol sa teknolohiya. Ngunit nag-aalala si Senki na baka ma-disassemble niya ito, na magiging dahilan upang mawala ang huling koneksyon niya pabalik sa Earth. Habang nangyayari ang lahat ng ito, abala pa rin si Laura sa pagsasanay para sa konsyerto, ngunit nananatili pa rin ang kanyang isip sa pag-aalala para kay Senki na baka hindi na ito makabalik sa kanyang tahanan. Sa kampo ng Galit Lion Army, nagpapahinga si Lea Michele nang tanungin siya ng kanyang assistant na si Violet kung kailangan nilang gumawa ng anumang bagay para maabala ang konsyerto ni Laura. Ngunit sinabihan siya ni Lea Michele na pabayaan silang mag-isa dahil magiging lubhang duwag sa kanya ang pag-atake kay Laura pagkatapos matalo ng patas ngayon, at ayaw niyang gumawa muna ng anuman ngayon. Bumalik kay Senki, bumalik siya sa kastilyo kung saan hiniling siya ni Eckler na maligo at maghanda para sa konsyerto dahil uupo siya sa mga nangungunang opisyal. Pagkasabi nito, iniwan siyang mag-isa ni Eckler, kaya kailangan niyang maglibot at hanapin ang paliguan ng mag-isa. Sa kabutihang palad, madali niya itong mahanap at nagulat siya nang makita kung gaano ito kalaki at bukas. Pumasok siya sa main bathing area at pinahahalagahan ang kalangitan nang biglang bumagsak ang tingin niya kay Laura, na naliligo rin sa parehong bathhouse. Pagkaalis ni Laura, lumusong si Senki sa tubig at umaasa na wala ng ibang mangyayari, ngunit nang maisip niyang tapos na ang lahat, nakarinig siya ng sigaw, na naging dahilan upang agad siyang tumakbo palabas kung saan nakita niya ang tatlong tao na nakaitim na damit na tinatawag ang kanilang sarili na Jinwa. Sinabi nila kay Senki na inutusan sila ni Jail na dukutin si Laura at ibalik ito sa kanya. Sinabi rin nila sa kanya na si Jail ay nag-set up ng one-on-one na labanan sa kanya, at kung manalo siya, maaari niyang bawiin si Laura kasama niya, at kung matalo siya, may kahihinatnan ito para kay Laura. Tinanggap ni Senki ang hamon dahil siya ang bayani na ipinatawag ni Laura, kaya tungkulin niyang protektahan siya. Ang kanyang pagtanggap sa hamon ay nagdudulot ng kaguluhan sa magkabilang kaharian, lalo na sa Scotty, dahil kailangan na nilang maghanda para sa isa pang digmaan. Gayunpaman, hindi ito alam ni Senki, kaya nagsimula siyang tumakbo patungo sa base ng kaaway, ngunit sa kanyang pagpunta doon, nabangga niya si Eckler, na sinipa siya sa ulo at ipinaalala sa kanya kung gaano kawalang isip ang ginawa niya. Abala rin si Lawrence sa pagpapatahimik sa mga opisyal na nagulat nang marinig ang deklarasyon ng digmaan at pagdukot sa prinsesa. Nababahala ang lahat ng opisyal dahil 1.5 oras na lang ang natitira sa konsyerto, kaya kapag hindi bumalik ang prinsesa ay hindi na nila mapapasaya ang masa. Naiintindihan din ni Lawrence ang kanilang mga alalahanin, kaya tiniyak niya sa kanila na ililigtas nila si Laura at ibabalik siya para sa konsyerto. Bumalik kay Senki, humingi siya ng paumanhin kay Eckler para sa kanyang pagmamadali, ngunit dahil nagawa na niya ito, kailangang tanggapin ni Eckler ang resulta at sumama sa kanya upang iligtas si Laura. Sinasamahan din sila ni Rakota sa labanan dahil ibibigay niya sa kanila ang kinakailangang suporta. Samantala, sa base ng kalaban, si Prinsipe Gol ay nakaupo sa trono habang nakatingin siya kay General Godwin na nakaluhod sa kanyang harapan. Naiintindihan niya na gusto ni General Godwin na hilingin ang kanyang katwiran para dukutin si Laura, ngunit tiniyak niya na magiging maayos ang lahat at may plano siya para sa kanya. Matapos tiyakin si Godwin, hiniling ni Jail sa kanyang mga tagapaglingkod na pumunta at alagaan si Laura at siguraduhing hindi siya maaabala. Tinanggap ng mga katulong ang kanyang mga utos at dumating sa silid ni Laura kung saan siya banihag. Dinala nila ang lioness na si Verona upang makipagkita sa kanya, na ikinatuwa ni Laura dahil namiss niyang makipaglaro kay Verona noong nakasama niya si Lea Michele noong mga bata pa sila. Mahabang panahon na ang lumipas noon, at ngayon ay may mga anak na si Verona.
Habang nakikipaglaro sa kanila, hindi niya maiwasang alalahanin ang kanyang mga alaala at magtaka kung bakit hindi na siya nakakasama ni Liamicelli. Bumalik kay Senki, siya at ang kanyang mga kasama sa wakas ay dumating sa base kung saan sila ay nahaharap sa daan-daang mga sundalo. Si Rakota ay nanatiling nasa likod upang suportahan sila habang siya at si Eckler ay tumalon diretso sa labanan. Tinawag sila ng commander ng kalaban na walang isip na tumalon sa labanan ng mag-isa at inutusan ang mga sundalo na umatake ng mga palaso, ngunit bago sila makakilos, 1 toneladang kargamento ng mga bowl ang kanya ang umuulan sa kanila, na nagdudulot ng maraming casualty. Ang mga cannonball ay inilunsad ni Rakota, na gumagamit ng kanyang espesyal na kakayahan ng selyo upang salakayin ang mga kaaway mula sa malayo. Bumalik sa base, pumasok si Jail sa silid ni Laura upang salubungin siya habang humihingi ito ng tawad sa kanya dahil sa biglaang pagdukot sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at nangakong ipapaliwanag niya ang mga bagay sa ibang pagkakataon kapag ang oras ay tama. Kahit na tiniyak sa kanya ni Jail, nag-aalala pa rin si Laura habang pinagmamasdan niya ang salamin sa kanyang silid, na nagpapakita sa kanya ng lahat ng nangyayari sa larangan ng digmaan. Si Senki at Eckler ay na-corner ng mga sundalo, habang si Rakota, na umalalay sa kanila mula sa malayo, ay nadakip din at sumuko upang iligtas ang sarili. Nang makita silang hirap na hirap, lumabas si General Godwin sa base para pagtawanan sila, ngunit hindi siya pinansin ni Senki at Eckler dahil abala sila sa pakikipag-away kung sino ang papasok sa loob para iligtas si Laura, at kung sino ang magpipigil sa lahat ng mga sundalo. Pareho nilang gustong isakripisyo ang kanilang mga sarili na nagiging dahilan ng pagtatalo nila sa isa't isa. Naasar dito si Godwin, na parang naiinsulto dahil hindi man lang siya pinapansin. Sa kanyang galit, inatake niya sila gamit ang kanyang sandata, ngunit halos hindi napigilan ni Senki ang pag-atake sa oras, ngunit ang aftershock ay naging sanhi ng pagbagsak niya sa haligi sa likod niya sa tabi ni Eckler. Sina Senki at Eckler ay nasa isang kaila-hilakbot na posisyon dahil hindi lamang nila kailangang labanan ang daan-daang mga sundalo kundi pati na rin ang kanilang general na si Godwin. Ngunit sa kabutihang palad, ang tulong ay dumating kaagad ng si Brianna, na isa sa mga freelance na kabalyero ng kaharian ng Bascati, ay pumasok sa larangan ng digmaan at pinatahimik si Godwin sa isang atake. Ang pagkakita sa kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagdudulot ng kumpiyansa kay Senki, na maaari na ngayong bumalik sa base at iligtas si Laura. Lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa nang pumasok sa base ang isa pang freelance knight na tinatawag na Yukazi kasama si Rakota, na parehong tumulong kina Senki at Eckler sa pagkiklear ng base at naghahanda din sa kanila para sa isang paraan upang makapasok sa loob. Pinasasalamatan ni Senki at Eckler sina Yukazi at Brianna habang nakasakay sila sa kanilang Selk, at nagmamadaling pumasok sa base upang hanapin si Princess Laura. Sa loob ng base, naghiwalay sina Eckler at Senki, habang papunta si Senki sa loob ng kastilyo upang labanan si Jail, habang si Eckler ay patungo sa isang eskinita upang labanan ang Jinwa. Kasama sa trio ang mga nangungunang elite ng hukbo ni Jail. Ang isa sa kanila ay si Nelia, na isang dalubhasa sa paghawak ng mga punyal, ang isa ay si Verika, na ang busog ay hindi nakakaligtaan ng isang shot, ang panghuli ay si Joanna, na may hawak na higanteng palakol na doble ang laki niya. Hindi nagagalit si Senki ngunit sa halip ay pinagmamasdan niya kung paano lumaban si Jail, at sinusubukang isama ang mga naturang diskarte sa kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban. Kahit na sobrang athletic ni Senki, hindi pa rin ganoon kahusay ang kanyang fighting capabilities dahil hindi pa siya nakakalaban ng kahit sinong totoong kalaban. Ang labanang ito kay Jail ay nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang kanyang mga kahinaan, na ginagawang mas nakakasawi at perpekto ang estilo ng pakikipaglaban ni Senki. Nasisiyahan si Jail sa laban dahil matagal na siyang lumaban sa pantay na kalaban sa parehong pangkat ng edad, kaya ang labanan na ito ay nagpapahintulot din sa kanya na lumago pa. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Jail ay parang ang kanya, sobrang malupit at mabangis, parang leon. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay lubhang kalkulado at mabangis, na nagdudulot ng maraming problema para kay Senki, na walang karanasan sa pakikipaglaban sa mga pag-atake ng selyo. Ang mga nakaraang aplikasyon ng mga pag-atake ng selyo na natutunan niya ay pasimula pa lamang, kaya nawawasak siya kapag ang kanyang kalaban ay may higit na kontrol sa kanyang lakas. Matapos makakuha ng ilang pagpapahirap, dumudugo si Senki sa ibabaw ng kanyang ulo,
ngunit hindi pa rin siya huminto dahil sa wakas ay natutunan niya kung paano pagbutihin ang kanyang nakaraang pag-atake ng selyo. Iniikot-ikot niya ang kanyang staff, na nagiging sanhi ng paglaki ng avatar sa kanyang likuran habang nagsisimulang umilo ang kanyang staff. Nang makita ito, nasa sabik din si Jail habang nagsisimula siyang maghanda para sa sarili niyang mga galaw. Samantala, si Brianna, na nakikipaglaban kay Godwin sa labas, sa wakas ay tumigil nang malaman niya mula kay Yukazi na ang mga reinforcement ay dumarating. Tumingin si Brianna sa kalsada ngunit nakakita lamang ng isang silk kung saan nakaupo si Prinsesa Liamicelli. Hindi nagtagal, dumating si Liamicelli sa mga tarangkahan ng base, na bumukas kaagad pagkatapos mapansin ng mga sundalo kung sino siya. Pumasok siya sa loob at tinanong si Godwin kung saan sina Jail at Laura, ngunit pinigilan siya ni Brianna at sinabi sa kanya na nasa gitna sila ng isang larangan ng digmaan. Pinaalalahanan ni Liamicelli si Brianna na hindi na siya mahinang bata at ang lakas niya ngayon ay match kahit sa sarili niya. Hindi itinatanggi ni Brianna ang kanyang mga pag-aangkin, ngunit nakatayo pa rin siya sa kanyang harapan, hudyat na dapat niyang talunin siya kung gusto niyang makadaan. Si Liamicelli ay walang pagpipilian kundi ang makisali sa labanan, at habang nagpapalitan sila ng atake, tinanong ni Brianna si Liamicelli kung bakit siya nakikipagdigma laban sa kaharian ng Bascati. Sinusubukan ni Liamicelli na magpakabait sa pamamagitan ng pagsasabing ito ang katangian ng kanyang hukbo ng galit layon, ngunit hindi pinapaniwalaan ni Brianna ang kanyang mga salita dahil pakiramdam niya ay may iba sa kanyang motibo. Walang pakialam si Liamicelli kung ano ang iniisip ni Brianna dahil ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon ay ang pakikipagkita kay Jail, at pagsuntok sa kanyang ulo dahil sa pakikialam sa kanyang mga personal na bagay. Kaya, mabilis niyang tinapos ang labanan at tinalo si Brianna bago sumulong para hanapin si Jail. Sa kanyang pagpunta patungo sa kanya, nakita niya si Eckler na nakikipaglaban sa trio, kaya binigyan niya sila ng mabilis na hampas sa ulo upang ipaalala sa kanila kung ano ang kanilang ginawa ay sobrang kawalang isipan. Bumalik sa loob ng kastilyo, nakakulong pa rin sa labanan sina Senki at Jail nang banggitin ni Senki kay Jail na dapat na siyang sumuko at palayain si Laura dito dahil libo-libo ang kanyang mga tagahanga na naghihintay sa kanyang konsyerto. Pinipigilan nito si Jail sa kanyang mga landas habang tinatanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa konsyerto, ngunit hindi siya hinayaan ni Senki na magsabi ng anuman habang patuloy niya itong itinulak ng higit pa. Sa wakas ay napagtanto ni Jail na hindi niya nakuha ang buong impormasyon mula sa kanyang mga nasasakupan, na ikinaasar niya na kung alam lang niyang may konsyerto, hindi niya sana pinlano ang lahat ng ito. Ngunit bago pa lumala ang kanilang laban, pumasok si Liamicelli sa eksena at binatukan silang dalawa sa ulo dahil sa pagiging immature at nagdulot ng napakaraming abala. Dinala niya silang lahat sa kwarto ni Laura, na nagulat nang makita si Liamicelli, ngunit nang subukan niyang kausapin ito, hindi ito sumagot at humingi na lamang ng tawad sa kanya bago umalis. Nakalaya na si Laura sa kanyang selda, ngunit hindi pa rin siya nakakarating sa konsyerto sa tamang oras dahil 30 minuto na lang ang natitira, ngunit ang oras na aabutin nila sa paglalakbay sa kaharian ng Bascati ay aabutin ng hindi bababa sa 1 oras. Sa sandaling iyon, itinaas ni Senki ang kanyang kamay at sinabi sa kanila na mayroon siyang plano na magpapahintulot kay Laura na makarating sa kastilyo sa loob ng 30 minuto. Ang plano ay gamitin ang espiritu ng enerhiya sa pamamagitan ng kanyang sandata at gamitin ito bilang isang propulsion sa paglalakbay sa mataas na bilis. Lahat ay nagdududa sa kanyang mga sinasabi, ngunit pinagkakatiwalaan siya ni Laura habang pumayag itong sumama sa kanya. Kinuha ni Senki si Laura dito at diretsyong tumalon palabas ng bintana habang ina-activate niya ang seal attack para magpakawala ng mga pagsabog ng spirit energy. Itinutulak nito ang kanyang mga bilis sa susunod na antas habang nagagawa niyang masakop ang maraming distansya sa loob lamang ng ilang segundo. Sinisikap ni Yukazi na abutin sila at pinamamahalaang manatili sa kanila ng ilang sandali, bago nagpasya si Senki na pumunta ng mas mabilis sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang sandata ng staff sa isang board, na pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espiritong enerhiya upang kumilos bilang isang booster, na ginagawang mas mabilis silang lumipad. Sa sobrang bilis, hindi ganoon kalayo ang Filiano Castle, kaya sa wakas ay nakapagpahinga na si Laura habang nakaupo siya sa board at hinahayaan ang hangin na haplos sa kanyang mukha. Dahil dito,
Naging bukas siya kay Senki habang humihingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali at ipinatawag siya ng hindi alam na hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na mundo. Sinabi niya sa kanya na siya lamang ang naging pinuno, at bago sa kanya, ang kanyang ama ang hinahangaan ng lahat. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang pakiramdam kumpara sa kanyang ama, na dating humarap sa lahat ng uri ng mga bagay nang walang gaanong problema. Inaalo siya ni Senki at sinabihan siyang okay lang at hindi niya kailangang mag-alala. Sinabi rin niya sa kanya na ang pagiging bago sa isang bagay ay hindi nangangahulugan na kailangan nilang maging perpekto, dahil nangangailangan ng oras para sa mga tao na umangkop sa mga bagong bagay. Nagbigay siya ng kanyang halimbawa dahil isa rin siyang bagong bayani na kahit isang araw ay wala pa sa mundong ito. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, sa wakas ay huminahon si Laura habang pinasalamatan siya sa pagpunta dito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo kung saan nagmamadaling pumasok si Laura upang maghanda para sa konsyerto. Buti na lang, lahat ay nagaganap ng perpekto at ang konsyerto ay isang napakalaking hit. Habang nagpe-perform si Laura, nagpapahinga si Senki sa backstage dahil naubos na niya ang sarili sa patuloy na paggamit ng spirit energy. Kinaumagahan, tinawag ni Laura ang lahat ng opisyal sa korte kung saan isa-isa niyang ibinibigay ang kanilang mga premyo para sa bawat kontribusyon na ginawa nila sa digmaan. Una niyang tinawag si Lawrence, na nag-ambag ng malaki sa labanan laban sa hukbo ng Galit Lion. Ibinigay niya sa kanya ang gantimpala at umalis siya. Pagkatapos niya, tinawag ni Laura si Eckler, na may pinakamaraming naiambag sa panahon ng labanan, pinipigilan man nito ang lahat ng mga sundalo ng kaaway or ang pagtalo sa prinsesa na si Liamicelli mismo. Tungkol sa kanyang gantimpala, hinihingi ni Eckler ang mga headpat. Tinatanggap niya at binibigyan siya ng marami. Nang makita ang kanyang kamakawag-kawag na buntot, si Senki ay naiintriga habang tinanong niya sila kung ang mga headpat ay talagang masarap sa pakiramdam. Matapos ang seremonya ng pagbibigay ng gantimpala, lumipas ang ilang araw at tuluyang nakalimutan ni Senki na mayroon pa siyang tahanan sa Earth. Araw-araw, tumatakbo siya sa paligid ng kastilyo sa paggawa ng mga gawain at pagsasanay kasama ang mga kabalyero, na mabilis na nagpapasikat sa kanya sa mga masa. Isa na lang itong karaniwang araw habang papunta sina Senki at Rakota sa Royal Kitchen, kung saan inaabot sila ng mga chef ng maraming pagkain at treat na gusto nilang dalhin nila sa mga kabalyero. Daladala ni Senki at Rakota ang mga plato at dinala ang mga ito sa training ground ng mga kabalyero, kung saan abala si Lawrence sa pagtuturo sa lahat ng mga knight na lumaban ng maayos. Ibinigay ni Senki ang mga pagkain sa mga kabalyero, na labis na natutuwa dahil isa ito sa kanilang mga paboritong oras sa araw. Dinadala din ni Rakota ang mga treat kay Eckler, na tumanggi dahil gusto niyang gumawa ng higit pang pagsasanay. Dito iminumungkahi ni Senki na magsanay si Eckler sa kanya dahil gusto rin niyang mag-ehersisyo ng kaunti ang kanyang mga kalamnan. Sumang-ayon si Lawrence sa kanyang mungkahi at hiniling kay Eckler na sanayin din siya. Para sa kanya, isa rin itong paraan ng pagtuturo sa mga nakababatang kabalyero na maraming matututunan sa pamamagitan ng panonood ng dalawang malalakas na kalaban na naglalaban. Tinanggap ni Eckler ang mungkahi ni Senki habang pinapapili niya ito ng sandata. Pumili si Senki ng isang random na espada mula sa mga sandata ng pagsasanay at nagpa siya na gamitin ito. Si Eckler ay pumipili din ng isang espada habang siya ay nasa paninindigan para sa labanan. Ang labanan sa pagitan nila ay lubhang mabangis at mahigpit, ngunit bago maipahayag ang panalo, ang kanilang mga espada ay nabasag at kailangan nilang itigil ito. Tinanong ni Eckler si Senki kung nakaramdam din ba siya ng malamig na pakiramdam sa kanyang puso, na sinagot ni Senki na hindi pero nag-aalala siya na baka may sakit si Eckler. Kaya hinawakan niya ang noo nito para sukatin ang lagnat nito. Dahil dito ay napahiya si Eckler, kaya't sinuntok niya ito sa bituka na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Pero hindi lang dyan tumitigil si Eckler habang patuloy pa rin itong pinapahirapan dahil pakiramdam niya ay palagi siyang sinasamantala nito kapag hindi niya namamalayan. Ang kawawang Senki ay pinahirapan ng wala man lang ginagawa, kaya umalis siya patungo sa kanyang susunod na destinasyon na isang lugar ng pangingisda malapit sa ilog kung saan madalas niyang nakikita sina Yokazi at Brianna. Si Senki ay pumupunta sa lugar na ito upang mangisda dahil nagdudulot ito sa kanya ng kapayapaan ng isip. Habang sila ay nangingisda, tinanong ni Brianna si Senki kung babalik ba siya sa kanyang mundo pagkatapos niyang matapos ang kanyang oras dito.
Sa wakas ay ipinaalala nito kay Senki na hindi siya makakauwi at tuluyang makukulong dito sa mundo kung walang mahanap si Rekota. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Brianna na huwag mag-alala dahil kahit na ang rehiyon na ito ay walang anumang mga talaan ng mga bayani na bumalik sa kanilang orihinal na mundo, sa ibang mga rehiyon ay may mga naturang tala, kaya dapat siya ay maayos. Pinagkakatiwalaan din niya si Rekota at ang kanyang kakayahang makahanap ng mga solusyon na hindi magagawa ng iba. Habang nakikipag-hangout sa kanila si Senki, abala si Laura sa pagpirma ng mga dokumentong nangangailangan ng kanyang pag-aproba. Naiinip na siya, kaya para ma-motivate siya, sinabihan siya ni Lawrence na kapag tapos na siya sa trabaho, pwede na siyang makipagkita kay Senki at pag-usapan ang mga bagay na gusto niya. Pinapasigla nito si Laura, na mabilis na gumalaw at nagsimulang matapos ang kanyang trabaho ng mas mabilis. Kinagabihan, sa wakas ay bumalik si Senki sa kastilyo kung saan siya kinuha ng mga katulong na naghahatid sa kanya sa paliguan upang linisin siya ng maayos bago siya pumunta at bisitahin si Laura. Hindi nagtagal, dumating si Senki sa tuktok ng kastilyo kung saan nakaupo si Laura sa tabi ng isang mesa na naghihintay sa kanya. Matapos makita na sa wakas ay naririto na siya, pinaalis niya ang kanyang mga katulong para makausap niya ito ng buong puso. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Senki si Laura kung bakit niya ito piniling ipatawag. Ang tanong na ito ay medyo namula kay Laura, habang tinatanong siya kung alam niya na sa mundong ito ay may mga taong nakakabase ng mga bituin. Ginamit niya ang kapangyarihang iyon para tingnan ang pinakamahusay na bayani na kailangan niya, at ipinakita siya ng mga bituin sa kanya, kaya naman napili niya ito. Binanggit niya sa kanya ang Iron Athletics Tournament kung saan siya lumahok ngunit natalo pa rin. Nahihiya si Senki na malaman na alam ni Laura ang tungkol dito, kaya sinabi niya sa kanya kung ano iyon at kung paano siya natalo sa kanyang mentor, na pinsan din niya na si Nakama. Pakiramdam niya ay nahihiya siya dahil walang kabayanihan sa tournament na iyon habang siya ay umiiyak na parang bata pagkatapos niyang matalo kay Nakama. Gayunpaman, hindi pareho ang pakiramdam ni Laura nang sabihin niya sa kanya na ang mga luhang iyon ay tunay at pag-aari ng isang taong alam na sila ay nagsumikap ngunit hindi nanalo. Kaya naman natutuwa siya na siya ang napatawag niya at hindi si Nakama. Habang pareho silang abala sa kanilang candlelight dinner, tinutulungan ni Brianna si Lawrence na maglipat ng mga bagay-bagay nang banggitin niya na noong lumaban siya kay Princess Liamicelli, naramdaman niyang parang minamanipula siya or kung ano. Pakiramdam niya ay maaaring ito ay gawa ng isang demonyo at ang pakikitungo sa mga demonyo ay ang kanyang espesyalidad. Sa kabilang panig, nasa kwarto si Leo Mackelly na sobrang gulo na parang may nagtantrum dito. Si Liamicelli, na laging composed at marangal, ngayon ay tila isang walang pag-asa na dalaga na hindi na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito ang kakilakilabot na kapalaran ay hindi sa kanya kundi kay Laura at Senki na may isang buwan na lamang para mabuhay. Hindi maintindihan ni Liamicelli kung bakit napakalinaw ng kanyang mga panghuhula gayong wala man lang siyang kaugnayan sa mga panghuhula ng bituin noong una. Isinusumpa niya ang kanyang kapangyarihan sa panghuhula habang malapit na siyang masira dahil sa pressure. Kinaumagahan, si Laura ay nagtatrabaho ng husto sa kanyang opisina dahil pagkatapos ng trabaho ay malaya siyang makakasama sa paglalakad sa umaga kasama si Senki. Pagkatapos ng kanyang trabaho, agad na naghanda si Laura para sa pamamasyal habang papalabas siya upang salubungin si Senki na naghihintay din sa kanya sa tabi ng kanyang selda. Di nagtagal, ang dalawa ay nagtungo sa isang lihim na lokasyon na madalas na binibisita ni Laura sa tuwing gusto niyang takasan ang kanyang mga problema. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa magandang field ng mga bulaklak na siya rin ang secret spot. Ramdam ang sariwang simoy ng umaga sa kanyang mukha, tinanong ni Senki si Laura kung ano ang gusto niyang gawin. Sinagot ni Laura na karaniwan ay naglalakad siya sa paligid ng bukid at pagkatapos ay kumakain ng mga sandwich. Sinabi sa kanya ni Senki na dapat silang sumubok ng bago, kaya inilabas niya ang singsing ng kanyang bayani at gumawa ng frisbee dito. Pagkatapos ay tinuruan niya si Laura kung paano ito ihagis at seluhin sa hangin. Si Laura ay isang fast learner at sa lalong madaling panahon siya ay naghahadges sa paligid ng frisbee kahit na tumutugma sa sariling bilis ni Senki. Matapos maglaro ng ilang sandali, umupo sina Senki at Laura upang magpahinga saglit habang inilalabas niya ang kanyang picnic basket na may ilang bagong gawang sandwich.
Habang kumakain sila ng mga sandwich, sinabi ni Laura ang tungkol sa pagpapabuti ng kanyang paggamit ng singsing ng kanyang bayani dahil ngayon ay magagamit na niya ito ng mahusay at maaari pa itong hatiin sa maraming armas. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Senki dahil gusto niyang maging espada ito ngunit hindi niya magawa. Sinabi sa kanya ni Laura na mayroon din siyang katulad na singsing ngunit hindi rin niya ito maaaring gawing espada. Sinabi rin niya sa kanya ang pinagmulan ng dalawang singsing at kung paano ginawa ang mga ito ng magkapares. Ang singsing ng bayani ay pinangalan ng Palladian, habang ang singsing ng prinsesa ay pinangalan ng Exil. Binanggit din niya na ang ibang mga bansa ay mayroon din kanilang mga treasured weapons tulad ng Galit Kingdom na mayroong isang pares ng higanteng palakol at isang treasured sword. Nagulat si Senki nang malaman niya ang tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit medyo nalungkot siya nang mapagtanto niyang kailangan niyang ibalik ang Palladian sa Biscotti Kingdom bago siya umalis pabalik sa kanyang orihinal na mundo. Iniisip niya kung maibabalik ba niya ito pagkatapos niyang bumalik sa Flaneyard or hindi. Nagulat ito kay Laura na nagtanong sa kanya kung papayag ba siyang bumalik pagkatapos pumunta sa kanyang orihinal na mundo. Sagot ni Senki na gusto niya ang vibes dito, kaya babalik siya kung willing siyang ipatawag ulit si Laura. Nangako si Laura na ipapatawag niya ito pabalik na naging dahilan ng paghaplos nito sa ulo, na labis na ikinasiya ni Laura dahil hindi pa siya nakatanggap ng mga tapik sa ulo at sa iba lang ito na ibibigay. Matapos ang kanilang maliit na date, bumalik sila sa kastilyo kung saan nila nalaman na ang Galit Kingdom ay nag-anunsyo ng isang all-out war sa kanila. Nagulat si Laura dito, kaya nakinig siya sa broadcast ni Liamicelli na malinaw na nagsasaad na gusto niya ng kumpletong labanan sa pagitan ng dalawang kaharian at handa pa siyang gamitin ang mga treasured weapons ng kanyang kaharian. Sa ganitong hamon ng kanilang mga katunggali, hindi maiwasan ng kaharian ng Biscotti na mag-isip ng mabuti kung tatanggapin ang hamon or hindi. Maraming boses ang nag-aalala na baka matalo sila at kaya ayaw nilang itaya ang kanilang mga treasured weapons, ngunit nararamdaman ng ilan na baka masyadong duwag para sa kanila na hindi tanggapin ang hamon, kaya hinihimok nila si Laura na tanggapin ito. Habang nagaganap ang talakayan sa silid ng konseho, nakatanggap si Senki ng liham mula kay Jail na humihiling na lumabas siya ng kastilyo at makipagkita sa kanya para sa isang mahalagang talakayan. Lumabas si Senki at nakatagpo si Jail na nagsabi sa kanya na sila ni General Godwin ay laban sa labanan ngunit iginiit pa rin ito ni Liamicelli. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang kapatid ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon, kaya't hiniling niya sa kanya na talunin ang kanyang kapatid at palayain ito sa anumang pinagdurusin ito. Bumalik si Senki sa kastilyo kung saan nakilala niya si Amelia at tinanong siya tungkol sa relasyon ni Laura at Liamicelli. Sinabi sa kanya ni Amelia na sa mahabang panahon ang dalawang kaharian ay may napakagandang ugnayan. Nagdulot ito ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang kaharian at ng kanilang mga tagapagmana, na natural na humantong sa pagkakaibigan ng dalawang prinsesa, sina Laura at Liamicelli. Pareho silang tinuring na magkapatid at lagi silang magkasama. Gayunpaman, 6 na buwan na ang nakalilipas, nagbago ang lahat nang magsimulang ilayo ni Liamicelli ang sarili kay Laura. Hiniling pa niya sa kaharian na dagdagan ang kanyang seguridad dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa ibang pagkakataon, hinamon niya ang kaharian ng Biscotti sa unang pagkakataon at mula noon ay nag-aaway na sila sa maraming laban. Matapos malaman ang tungkol sa kasaysayan, naiintindihan ni Senki ang mga komplikasyon, kaya lumabas siya at hinihintay na lumabas si Laura at sabihin sa mundo ang tungkol sa kanyang desisyon. Hindi nagtagal, lumabas si Laura sa silid ng konseho at iniharap ang sarili sa mga taong nasa sabik na malaman ang kanyang desisyon kung tatanggapin or hindi ang laban na ito. Sinimulan ni Laura ang talumpati kung paano sila itinutulak pabalik-balik ngunit sa pagkakataong ito ay tatanggapin nila ang hamon, at tatalunan ang Galit Lion Army ng patas at parisukat upang maitatag ang dominasyon na ang Biscotti Kingdom ay hindi mahina. Bago magsimula ang labanan, pumunta si Senki sa portal at nagpadala ng text kay Rebecca na lalaban siya sa isang malaking laban. Binabati siya ni Rebecca ng good luck at pagkatapos magpasalamat sa kanya, bumalik si Senki sa kastilyo kung saan tinipon ni Laura ang lahat ng kanyang puwersa at inihatid ang kanyang espesyal na mensahe. Hinihikayat niya ang lahat ng mga sundalo na lumaban ng husto dahil hindi lamang ang reputasyon ng bansa ang nasa linya kundi pati na rin ang kanilang mga sagradong sandata. Pagkatapos ng talumpati, ipinaliwanag niya sa kanila ang diskarte at kung paano asenso ang iba't ibang puwersa.
Nais niyang ang mga pangunahing puwersa ay sumulong mula sa rehiyon ng Chapel Lake sa pamamagitan ng pagdaan sa mga lambak. Para naman sa mga sekundaryang puwersa, dadaan sila sa ibang mga lambak upang marating ang pangunahing kampo ng hukbong galit na siyang Grana Floating Fortress. Pagkatapos ipaliwanag ang diskarte, inutusan niya ang mga tropa na pumasok sa kanilang mga pormasayon at inutusan silang magsimulang magpatuloy. Ang mga tropa ay sumunod sa kanyang utos at nagsimulang sumunod sa kani-kanilang mga commander at sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Sa panig ng Galit Lion Army, hindi naiiba ang sitwasyon dahil mabilis din silang kumikilos patungo sa larangan ng digmaan habang pinamumunuan sila ng kanilang mga commander at general. Pinamumunuan ni General Bernardo ang kanyang grupo habang pinamumunuan ni Godwin ang mga tropa na mas mahilig kay Prinsipe Jail. Kasama na rin doon ang trio na nakaupo sa kanilang mga selg at tinatalakay ang paparating na digmaan at ang ruta na kanilang ginagamit. Si Verika ay maingat dahil hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila, na nagpapaalala kay Joanna ng mga alingaw na ang kuta ng Grana ay pinagmumultuhan. Nakakaasar ito kay Godwin na nagsasabi sa kanila na huwag pag-usapan ang tungkol sa mga multo at mga bagay-bagay dahil walang ganoong mga bagay. Ngunit iba ang iniisip ni Nelia dahil alam niyang may demonyo at nakita na sila sa buong mundo nitong mga nakaraang taon. Si Godwin ay hindi naniniwala sa kanya habang sinasabi niya sa kanya na ang lahat ng mga demonyo ay tinatakan daan-daang taon na ang nakalilipas kaya walang paraan na umiiral pa rin sila doon. Sumagot si Nelia sa pagsasabing mayroon ding isang espesyal na pangkat na lumilibot sa kontinente sa pangangaso para sa mga demonyong ito, kaya tiyak na may ilang katotohanan sa mga bagay na ito. Matatapos din ang kanilang debate dahil walang saysay na pag-usapan ang mga bagay na hindi nauugnay sa labanang ito, or hindi bababasa kung ano ang iniisip nila. Ngunit alam ni Prinsesa Liamicelli at ng kanyang malalapit na mga subordinate na mayroong masamang puwersa sa likod ng panghuhula na magiging sanhi ng pagkasawi ni Prinsesa Laura at ng bayaning si Senki. Noong una, inakala ni Liamicelli na ang panghuhula ay tungkol kay Prinsesa Laura, ngunit pagkatapos na magpakita si Senki, napagtanto niya na malamang na ito ay nauugnay sa kambal na treasured sword ng Bascati Kingdom. Ang may-ari ng dalawang espadang ito ay daranas ng malagim na kapalaran, kaya naman gusto niyang alisin ang mga sandata na iyon sa kaharian ng Bascati upang kapwa mabuhay si Prinsesa Laura at si Senki. Plano rin niyang kunin ang Grand Verdex at gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Pagkatapos ay iiwan niya ang korona sa kanyang nakababatang kapatid na si Jail na maaaring maging susunod na pinuno pagkatapos niyang umalis. Sina Violet at Bernardo ay tutol sa desisyong ito ngunit pinaikit ni Liamicelli ang kanyang mga tainga at hindi nakinig sa alinman sa kanilang mga mungkahi. Bumalik sa larangan ng digmaan, sa wakas ay dumating ang magkabilang panig sa lokasyon at handa na silang manalo. Ang mga elitistang kabalyero at mga sundalo mula sa magkabilang panig ay nag-estratehiya sa kanilang mga plano na sumulong, habang nagpasya sina Eckler at Senki na tahakin ang pinakamaikling ruta habang ang ibang mga tropa ay sasabak sa Galit Lion Army sa mas malaking yugto upang suportahan sila. Muling sinamahan sila ni Ricotta at magkasama silang umalis patungo sa gitna ng mga lambak upang marating ang pangunahing kampo ng kalaban. Ngunit sa kanilang pagpunta sa mga lambak, sila ay naharang ng isang pormasayon ng mga tropa. Kaya una, tatalunan nila ang lahat at pagkatapos ay lumipat patungo sa susunod na hakbang. Tinutulungan sila ni Yokazi sa pagkiklear ng pormasayon na nagbibigay sa kanila ng madaling pag-access sa mga lambak at nakarating sila doon ng walang labis na pagkapagod. Samantala, si Laura ay nakaupo sa pangunahing kampo ng hukbo ng Bascati kung saan siya ay tinambangan ni Violet na pumasok sa kampo upang dukutin siya. Gayunpaman, nahulaan na ito ni Laura kaya ang naiwan niya sa kampo ay hindi ang kanyang sarili kundi si Ricotta, na naging dahilan ng pagsuko ni Violet nang mapagtanto niyang nabuking ang kanilang mga plano. Bumalik kina Senki at Eckler, napansin nila ang mga paputok sa kalangitan na hudyat sa kanila na ang pangunahing base ay inatake nga ng hukbo ng galit. Dahil dito, si Ricotta sa tabi nila ay naging Laura na nagkomento na talagang may mali kay Liamicelli, or kung hindi ay hindi niya sasalakayin ang pangunahing base dahil ito ay nasa ilalim ng kanyang moral. Nag-aalala ito kay Laura na nagpas siyang harapin si Liamicelli ng mag-isa at tanungin siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Si Liamicelli ay nasa kuta na naghihintay na dumating si Laura, nang ipaalam sa kanya ng kanyang assistant na nabigo si Violet sa kanyang misyon at nabihag ng kaharian ng Bascati.
Inasahan ito ni Liamicelli kaya hindi siya nag-aalala, ngunit hindi pa rin maiwasan ng assistant na makaramdam ng kaunting tensyon dahil ang labanan ay hindi pa rin pabor sa kanila. Si Prince Jail, na dapat na mamuno sa karamihan ng kanilang mga elitist squad, ay tila wala sa mood para sa isang seryosong labanan. Ibinasura ni Liamicelli ang kanyang mga alalahanin habang tinitiyak niya sa kanya na hanggat medyo disenteng trabaho ang ginagawa niya, magagawa niya ang iba pa. Bumalik sa larangan ng digmaan, ipinagtatanggol ni Brianna ang tulay sa pagitan ng dalawang paksayon na hindi pinapayagan ang sinumang sundalo na tumapak sa kanilang panig ng teritoryo. Siya ay ganap na nangingibabaw sa larangan ng digmaan, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita ang kalabang general na si Bernardo na humahamon kay Brianna sa isang labanan. Bago tanggapin ni Brianna ang kanyang hamon, pumagitna si Lawrence at hiniling kay Bernardo na labanan siya sa halip. Laking gulat ng mga manunood dahil hindi nila akalain na ang dalawang commander ng magkasalungat na hukbo ay magkakaharap ng ganitong kaga. Iniwan ni Brianna ang laban kay Lawrence habang nauuna siya kasama ang kanyang squad upang pumunta sa Flying Fortress. Habang ang kaharian ng Boscati ay nangingibabaw sa panig na ito ng larangan ng digmaan, ang kabilang panig ay ganap na kinuha ni Prinsipe Jail na ang mga puwersa ay nagdudulot ng kalituhan sa mga kabalyero at kawal ng kaharian ng Boscati. Ang kanilang layunin ay upang pigilan ang Boscati Kingdom mula sa pagpapadala ng anumang karagdagang reinforcements patungo sa Prinsesa Laura. Gayunpaman, ang Celt ni Princess Laura ay nasa base pa rin at kailangang pumunta si Rakota at ihatid ito sa kanya. Kaya pinili niya ang pinakamapanganib na opsyon at diretsyong lumipad sa hanay ng mga palaso sa pag-asang makakarating siya sa kabilang panig bago siya matamaan. Gayunpaman, minamaliit niya ang hukbo ng galit na nasa side nila si Verica na ang mga arrow ay hindi nakakalampas sa kanilang mga target. Si Verica ay naglunsad ng ganap na pinapagana na arrow patungo sa kanya na sinubukang harangan ni Rakota ngunit nauwi pa rin sa pagtama. Sinira ng palaso ang kanyang damit at naging panuurin siya sa buong madla. Buti na lang at nasa langit siya at pinoprotektahan siya ng Celt ni Laura para hindi siya makita ng ibang tao. Si Verica, na mapagmataas pagkatapos gumawa ng panunuya kay Rakota, ay nagdusa din sa parehong oras nang ang dibisyon ng Arrow ng kaharian ng Boscati ay naglunsad ng palaso patungo sa kanya bilang paghihiganti na sumire din sa kanyang dignidad. Ang lahat ng panig sa larangan ng digmaan ay nakakandado sa isa't isa sa mga laban na nagbibigay sa partido ng mga bayani na maabot ang kastilyo ng walang labis na kahirapan. Ang tanging balakid sa kanilang landas ay ang mga puwersang nagtatanggol, ngunit hindi sila ganoon kalakas kung ikukumpara sa lakas ng bayani at pinuno ng Imperial Knights. Bumalik sa kuta, matiyagang naghihintay si Liamicelli kay Laura nang makatanggap siya ng isa pang pangitain na nagpapakitang muli sa kanya ng pagkasawi ni Laura, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng Senki sa tabi niya, na naging dahilan upang mag-alala si Liamicelli dahil hindi niya alam kung ano ang nagbago. Habang nakikipagkarera siya sa iba't ibang posibilidad, sa wakas ay pumasok si Laura sa kuta kasama ang kanyang partido, na nag-iwan kay Liamicelli na walang pagpipilian kundi harapin siya. Hinahamon niya si Laura at Senki sa isang duel, umaasang pareho silang lalaban, ngunit nang malaman niyang si Laura lang ang tumanggap ng hamon, nabigla siya at napagtanto kung bakit nagbago ang hinaharap. Pagpasok ni Laura sa arena, sinuot niya sa kanyang mga kamay ang parehong sagradong kayamanan, na sumasagot sa tanong ni Liamicelli kung bakit hindi nasawi si Senki kasama niya sa pagkakataong ito. Wala sa mood si Laura na alamin kung ano ang nangyayari sa loob ng kamay ni Liamicelli, dahil gusto lang niyang malaman kung bakit siya nagbago mula sa isang mapagmahal na kapatid tungo sa prinsesa na gusto ng digmaan sa ngayon. Gusto rin niyang malaman kung bakit siya galit sa kanya ngayon. Nang makita ang mga luha sa mga mata ni Laura, medyo humina ang determinasyon ni Liamicelli, ngunit hindi ito pinapayagan ng assistant dahil agad niyang inatake si Laura, na kanyang ipinagtanggol gamit ang mahusay na espada sa kanyang kamay. Sinubukan din ng assistant na tanggalin ang magkabilang singsing sa mga kamay ni Laura, ngunit bago pa man niya maabot ang mga ito, ang mga singsing ay nag-transform sa isang pink na espada na ang kapangyarihan ay nagtatapon sa kanya. Samantala, pabalik sa kuta, nag-aalala si Senki kay Laura, kaya nagpasya siyang pumunta at tulungan siya, ngunit dahil nakaharang ang elevator papunta sa arena, mula sa labas lang siya makakaakyat. Sumunod din si Eckler sa kanya sa likod,
dahil hindi rin niya maalis ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa, na para bang may masamang mangyayari kay Prinsesa Laura. Tama ang sentido ni Eckler, dahil ang arena sa labas ng fortress ay nagsisimulang tumaas sa langit. Ang kidlat ay kumikislap sa abot tanaw, ang hindi magandang pakiramdam sa gitna ng kanilang mga puso ay patuloy na lumalago, na sa lalong madaling panahon ay nagpapakita sa isang kakilakilabot na bagay na hindi nila nais na makita sa kanilang mga bangungot. Si Laura at ang iba pang mga manunood ay tumingin sa langit at nakakita ng isang higanteng bola ng tumitibok na masamang enerhiya. Ang bola sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng hugis ng isang masamang fox na demonyo na dumapo sa arena at agad na umatake kay Laura. Mabilis na tumalon si Liamicelli upang iligtas siya, habang pinuputol niya ang lahat ng mukhang galami na armas na nagbabantang saktan si Laura. Matapos siyang iligtas, lumingon si Liamicelli kay Laura para tanungin kung ayos lang siya, ngunit naging dahilan ito para hindi siya makadepensa, na nagbibigay daan sa demonyo na palihim na atakehin siya mula sa likuran. Hindi ito maaaring hayaan ni Laura na mangyari, kaya tumalon siya upang iligtas si Liamicelli sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang espada ay hindi sapat upang maputol ang mga galame, kaya't siya ay tinusok ng isa sa mga ito at dinala sa langit ng masamang demonyo. Galit na galit si Liamicelli habang hinahabol niya ang demonyo, ngunit hindi ito tumitigil, at kahit ilang beses itong atakehin ni Liamicelli, hindi ito kumikibo at patuloy lang sa paggalaw. Nasasaktan si Liamicelli, dahil hindi niya kayang sikmurain ang kabiguan na hindi niya nailigtas si Laura. Sa sandaling iyon, nagtagumpay din sina Senki at Eckler na umakyat sa tuktok. Nalaman nila ang tungkol sa nangyari sa assistant, na nagpaalam sa kanila na si Laura ay kinuha ng demonyo na sinusubukang sumipsip sa kanya. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang ligtas ay ang sagradong kayamanan, ngunit hindi iyon magtatagal ng mas matagal. Napagtatanto na wala na silang maraming oras, sumugod sina Senki at Eckler patungo sa demonyo habang ginagamit ni Senki ang kanyang espiritong enerhiya upang pabilisin ang kanilang momentum, na bahagyang nagsara sa pagitan nila, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kaya ibinigay ni Eckler ang lahat ng kanyang espiritong enerhiya kay Senki, na sa wakas ay nakarating sa ibabaw ng demonyo kung saan nakulong si Laura. Samantala, nakatagpo ni Laura ang ina ng demonyong Fox, na dating Diyos sa lupa bago ito tinamaan ng masamang espada at naging walang isip na demonyo. Hinigop pa ng demonyong Fox ang kanyang ina at nagdulot ng kalituhan sa buong kontinente bago ito tuluyang natataka ng isang tao na may tulong din ng sagradong espada. Gusto ng demonyong Fox na gamitin ni Laura ang sagradong espada sa kanyang mga kamay para tapusin ang munting Zorro upang tuluyang matapos ang paghihirap nito at pareho na silang makalaya sa mundong ito, ngunit ayaw ni Laura na saktan ang munting Zorro, kaya pumili siya ng alternatibong landas, ito ay ang bunutin ng espada mula sa katawan ng munting Zorro upang ito ay makalaya mula sa tahimik na buhay at makakuha ng buhay. Ang kanyang determinasyon ay naging dahilan upang tuluyang maging espada ang Exhaled, na nagpalaya sa kanya mula sa kulungan ng demonyo. Sa labas ng hola, sinunggaban ni Senki si Laura, na nagbigay sa kanya ng Palladian na nagiging espada rin, sa wakas ay natupad ang hiling ni Senki na maging isang wastong swordsman. Gamit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, pinilit ni na Laura at Senki na lumuhad ang demonyo. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maabot ang lugar kung saan ang masamang espada ay natigil. Hinugot ni Senki ang espada, na nagpapalaya sa maliit na Zorro mula sa pagdurusa, at ang demonyo ay naging alikabok. Gayunpaman, sinubukan ng masamang espada na lunukan si Senki, ngunit sa sandaling iyon ay isang arrow ang lumipad patungo sa kanila, na tumama sa masamang espada at itinapon ito pabalik sa kailaliman. Ang palaso ay mula kay Liamicelli, na sa wakas ay masaya na siya ay nakapag-ambag ng kanyang bahagi sa labanang ito, na nagpapababa ng pagkakasala sa loob ng kanyang puso. Kahit na nasawi na ang demonyo, nananatili pa rin ang masamang espada sa mundo, kaya agad na kumilos sina Yukazi at Brianna upang sirain ito bago ito lumikha ng isa pang demonyo. Sina Yukazi at Brianna ay parehong nakapaslang ng maraming demonyo sa paglipas ng mga taon, kaya sila ay sanay sa pakikitungo sa mga masasamang espada na ito. Sa kanilang mga espesyal na kasanayan at pag-atake ng selyo, pareho nilang mabilis na napupurify ang masamang espada, na nagiging isang ordinaryong espada pagkatapos itong mapurify.
Nang maglaon, nakatagpo ni Yukazi si Laura at ang hero party habang pinupuri niya sila sa paghaharap sa demonyo ng mag-isa kahit na wala silang alam kung paano sila talunin. Nahihiya si Laura dahil karamihan sa trabaho ay ginawa ng mga espadang kayamanan at Senki na bumunot ng espada. Tumingin si Yukazi kay Senki at pinupuri rin siya habang nangakong gagantimpalaan siya ng mga tapik sa ulo mamaya. Habang nandoon si Yukazi, tinanong siya ni Laura tungkol sa maliit na Zoro at kung kaya niya itong alagaan. Tinanggap ni Yukazi ang maliit na fox sa kanyang pangangalaga dahil ang kanyang lahi ng mga fox ay pinakaangkop na alagaan ang maliit na fox pabalik sa buong kalusugan. Samantala, nagising si Liamicelli mula sa pagkakatulog habang inaalala ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay nagkakasalungatan siya, ngunit sinabihan siya ng assistant na huwag mag-alala dahil tiyak na mauunawaan ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang mga komplikasyon. Makakapagdasal lang si Liamicelli dahil sobrang nagi-guilty siya sa paglalagay ng lahat sa panganib dahil sa kanyang mga aksyon. Kaya pumupunta siya sa entablado at nag-broadcast sa publiko tungkol sa kanyang mga pagkakamali. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari at nangakong aayusin niya ang lahat para matiyak na walang maiiwan na hindi nasisiyahan. Humihingi din siya ng paumanhin sa kaharian ng Bascati para sa pagpapahirap ng kanilang buhay para sa kanila, at para doon, ipinangako niyang mag-aayos ng maraming masasayang kaganapan para sa kanila upang mabawi nila ang lahat ng nawala sa kanila sa nakaraang 6 na buwan. Mamaya sa gabi, ang lahat ay naghahanda para sa engranding pista upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa demonyo. Inaanyayahan din ni Eckler si Senki na i-enjoy ang festival kasama niya, na ikinagulat ni Rakota at sa iba pang mga babae na nagpasyang i-stalk sila at tingnan kung dadalhin sila ng date na ito kahit saan or hindi. Ngunit sa sandaling pareho silang nagbubukas sa isa't isa, dumating si Prinsipe Jail at sumama sa kanila sa kasiyahan, na sumisira sa buong petsa. Nang makita ito, sumama rin sa kanila si Rakota at ang iba pa habang magkakasama silang lahat at kumakain at umiinom. Samantala, naghahanda na si Laura para sa isa pang victory concert nang dumating si Liamicelli upang makipagkita sa kanya. Humihingi siya ng tawad kay Laura sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi naman galit si Laura dahil alam niyang para sa ikabubuti niya ang lahat ng ginawa niya. Ang mga paghihirap na dinanas niya sa loob ng 6 na buwang ito ay naging mas mahusay na pinuno si Laura, na alam na ngayon kung paano ipagtanggol laban sa mga banta at protektahan ang kanyang mga tao. Pagkatapos ng kanilang maikling pagkikita, sinimulan ni Laura ang kanyang konsyerto na kinagigiliwan ng lahat mula sa magkabilang kaharian. Palaging nami-miss ni Liamicelli ang kanyang mga konsyerto, kaya sa pagkakataong ito ay lubos niyang ini-enjoy ito habang pinapasaya siya. Habang ang lahat ay masaya at abala sa konsyerto, si Rakota ay nakaupo mag-isa habang binabasa ang sulat sa kanyang mga kamay at hindi maiwasang makaramdam ng labis na kalungkutan. Kinaumagahan, umuwi si Senki at ang iba pang hukbo ng Bascati habang sila ay tinatanggap na may mainit na pagtanggap mula sa lahat. Pagkatapos ng seremonya ng pagtanggap, binisita ni Rakota si Senki, na nagpaalam sa kanya na nakahanap na sila ng paraan para makauwi siya. Gayunpaman, may ilang kondisyon: isa, na dapat siyang bumalik sa loob ng 16 na araw; pangalawa, wala siyang maid adalo mula sa Flainyard patungo sa kanyang tunay na mundo, kasama na ang lahat mula sa kanyang mga karanasan hanggang sa kanyang alaala; at pangatlo, hindi na siya makakabalik. Napagtanto ni Senki kung bakit malungkot si Rakota ngayon, kaya sinabihan niya itong itago na lang ito at huwag ipaalam sa sinuman na hindi na siya makakabalik muli sa kanilang mundo. Saad ni Rakota habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, nahihiya sa kanyang kawalan ng kakayahan na gawing mas madali ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Dahil may natitira pang 3 araw bago siya opisyal na bumalik sa Earth, ginugugol ni Senki ang lahat ng kanyang oras sa paggawa ng mga alaala kasama ang kanyang mga kaibigan para hindi niya sila makalimutan sa sandaling bumalik siya. Sa umaga, tumungo siya sa field ng bulaklak upang makipaglaro kay Laura. Sa hapon, gumugugol siya ng oras sa pagsasanay kay Eckler sa training ground, at sa gabi ay nananatili siya sa lugar ni Brianna kasama ang maliit na Zoro. Doon, nalaman din niya na si Yukazi ay isang anak ng isang fox god na pinaslang ng mga demonyo, kaya kinuha siya ni Brianna sa ilalim ng kanyang utos. Laking gulat ni Senki nang malaman ito dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng ganoon kagandang background.
Sinabi rin sa kanya ni Brianna ang tungkol sa kanilang mga lihim na pamamaraan sa pag-asang matutunan ito ni Senki upang siya ay makapagretiro at mamuhay ng mapayapa. Ginugugol ni Senki ang natitirang bahagi ng kanyang mga araw sa pagsasanay kay Brianna at natututo tungkol sa lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang silbi dahil sa huli ay makakalimutan ni Senki ang lahat ng kanyang nalalaman. Kahit na maalala niya ito, hindi na rin naman siya maaaring bumalik sa mundong ito muli, ngunit hindi niya ito sinasabi sa sinuman at payapang hinahayaan ang 3 araw na lumipas. Dahil opisyal na ang oras para bumalik siya sa mundo bilang isang bayani, kailangang magbigay ng opisyal na talumpati si Senki sa publiko na kanyang ibibigay sa korte. Pagkatapos niyang gawin, malaya siyang pumunta at kumpletuhin ang kanyang mga naisin. Bago tuluyang umalis sa mundong ito, nagawa na ni Senki ang halos lahat ng iyon, kaya't lumabas siya upang salubungin si Rekota na gumugol ng nakaraang 3 gabi na walang tulog habang patuloy itong nagsusumikap na maghanap ng paraan upang baguhin ang mga kondisyon at gawin si Senki na hindi makakalimutan ang anuman. Sinusubukan din niyang maghanap ng paraan upang matuklasan kung may isang bayani na nagbalik muli, ngunit wala siyang mahanap dahil walang available na pampublikong talaan. Sinisikap ni Rekota ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang mga luha, ngunit nang makita niya si Senki ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at nagsimulang umiyak ng mas malakas. Inaalo siya ni Senki at sinabihan siya na hindi niya sila makakalimutan at lagi niyang aalalahanan ang mga panahong kasama niya sila. Pagkatapos makipagkita kay Rekota, nakipagkita siya kay Eckler na naghatid sa kanya sa lugar kung saan siya unang nagmula. Habang papunta sila sa sama ng altar, sinabi ni Eckler kay Senki na alam niyang hindi na ito makakabalik. Hindi na nagulat si Senki dahil nakikita ng lahat ang mga kasinungalingan ni Rekota, kaya lumapit siya at sinabi sa kanya na makakalimutan din niya ang lahat. Naging dahilan ito upang bigyan siya ng babala ni Eckler na kung maglakas loob siyang kalimutan ang tungkol sa kanya or sa prinsesa, siya mismo ay pupunta sa Earth at papahirapan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa sama ng altar kung saan inihahanda ni Laura ang portal para sa kanya. Habang nagbubukas ang portal, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Senki na mahal niya siya at ipinangako sa kanya na babalik siya. Ipinagtapat din ni Senki na mahal din siya nito at nangako na babalik siya sa summer break. Ngunit ang mga pangako ay walang kabuluhan, dahil sa sandaling bumalik si Senki sa totoong mundo ay makakalimutan niya ang lahat ng nangyari noong spring break. Pero alam niyang malaki ang kahulugan sa kanya kapag nakalimutan niya, kaya pilit niyang alalahanin iyon. Gayunpaman, lumipas ang mga buwan ngunit wala na siyang maalala. Samantala, pabalik sa Flaneyard, natuklasan ni Rekota ang isang liham sa isang libro tungkol sa pagpapatawag ng mga bayani. Ang liham ay nagpapaliwanag na ang bayani ay maaaring ibalik sa Flaneyard kung ang ilang mga kondisyon ay natutugunan. Una, dapat siyang bumalik sa loob ng kalahating taon. Pangalawa, dapat may naiwan siyang 3 gamit na ibinalik niya sa mundo niya. Ang pangatlong kondisyon ay napakahirap dahil nakasaad dito na ang bayani ay dapat na nais na bumalik at dapat ay nangako sa hindi bababa sa 3 taon na siya ay babalik. Ibinalita ni Rekota ang balitang ito sa lahat na agad na nag-iipon ng mga momento na ibinigay ni Senki, at gamit ang mga momento na iyon ay naibalik nila si Tatsumaki ang aso sa Earth, na nagdadala sa bayani ng kanyang mga alaala at gayon din ang susi para makabalik muli sa Flaneyard.